Good evening po sa lahat. Sa mga kasama natin sa live, kasama natin dito sa church. Nakakatawa, no? Actually, itong mga kabataan dati, no? Kasi nag-aasawa na yung iba, kaya hindi na kabataan. Okay? Nakakatawa kasi yung pinaka grounds nila, yung pinaka-foundation nila, nasa biyaya na po. Okay, iba po talaga yung mga Kristiyano na ang tinatayuan po biyaya. No? Nakakatawa yung mga inawit din natin kanina. Grabe, no? Talagang kay Jesus lang lahat ng kaluwalhatian, pasasalamat. Amen? He deserves everything. Hallelujah. So, tulad ng tanong ni Brother Jason, sino po excited sa gabi na to? Actually, dapat tong message na to pan-Sunday eh. No? Para mas marami sana makapakinig. Pero dahil na-confirm po nung message si Pastor John, actually, during our worship time last Sunday, doon ko nakakuha yung title. Nakakatuwa dahil yung topic nga ni Pastor John nag-confirm at lalong napatibay po yung pag-aaralan natin sa gabi na to. Amen? So, sige, pray po muna tayo. Hallelujah. Father God, we glorify your name. We honor you, O God. Maraming salamat po, O Diyos. Dahil alam namin, Lord, Ikaw po, Panginoon, O Diyos, ay lagi namin kasama. Ikaw po ay lagi, O Diyos, na nakatunghay sa amin. Ikaw po, O Diyos, ang laging nangunguna sa buhay po namin ito, O Diyos. Salamat po, Lord, for your guidance sa amin sa gabi na to. As we read and as we study your word, patuloy kang mag-reveal, O God. Dahil alam namin, Lord, patuloy ka nangungusap. We honor you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. So, good evening po. Praise God. Di na natin patatagalin. Pag-uusapan po natin, ang ganda ng title. Paki-flash mo nga. Dapat lang. Okay? Expect and respect. Okay? So, habang nag-worship tayo last Sunday, no? Siyempre, habang nag-worship ka, kinakausap mo rin ang Lord. Tulad nung sinabi ni Pastor John, no? Ang Lord nagpapakilala doon po sa mga nais siyang kilalanin. At Diyos nagre-reveal doon sa mga tao na talagang uhaw, no? Sa Kanya. True enough, during our worship time, grabe ho eh. Grabe ho yung pangungusap ng Lord. And may mga question sa kaisipan ko na sinagot ng Lord dyan po sa praise na yan. Dapat lang. Okay? So, unang-una, actually, kinakausap natin si Lord. Ang dami pumasok sa isip ko, no? Dapat ba, Lord, nagpapatawad ka? Dapat lang. Ang Diyos ba kayang magpatawad? Dapat lang. Kasi bakit? Diyos siya. No? Hindi ko pinoprovoke ang Diyos kung sino siya. Pero, pinapaunawa sa akin ng Diyos, yun ako. Yan talaga ako, nak. Mahal mo ba kami unconditionally? Dapat lang. Bakit? Diyos ako eh. Kaya mo ba kaming i-bless? Dapat lang. Kasi Diyos ako.
Amen ho ba? So, nagsulat po ako dyan ng mga karakteristik o pwede natin maging tanong sa Lord. At pagpasensyaan nyo na ho, medyo maikse. Sige, next. Daniel. Yan. Kaya ba tayong pagalingin ng Diyos? Dapat lang. Diyos siya. Kaya ba tayong patawarin? Dapat lang. No? Kahabagan? Dapat lang. Mahabagin ba siya? Dapat lang. Diyos siya. Mahal niya ba tayo unconditionally? Dapat lang. No? Diyan sa labing unconditionally, actually, naisip ko. Paano yung mga masama? Mahal din ang Diyos eh. Bakit? Diyos siya. So, dapat lang. Blessing, prosperity, kaya niya bang ibigay sa tao? Dapat lang. Dahil Diyos siya. Kaya niya ba tayo i-rescue? Dapat lang. Amen? Protectionan, tulad nung kinikwento ni Brother Jason. Dapat lang. Kaya niya ba tayo iligtas? Kaya niya ba tayong biyayaan? Dapat lang. Kaya niya ba tayong gawa ng milagro? Dapat lang. Kaya niya ba tayong i-redeem? Tubusin? Amen. Kaya niya ba tayo i-restore? Dapat lang. Amen. Kaya niya ba tayo i-reward when we seek Him? Dapat lang. Kaya niya ba tayong bigyan? Dapat lang. Alam niyo, kulang pa yan eh. Amen. Sa daming kayang gawin ng Diyos. At gagawin niya yan. Dapat niya lang gawin yan dahil Diyos siya. No? Parang ang dating ko sa Diyos. Diyos ka eh. So dapat lahat ng yan kaya mong gawin. Tiyo ba? Pero pinaliwanag sa akin ng Lord. Ginagawa ko talaga yan, nak. Dahil Diyos ako. Amen ho ba? Amen. Siya talaga yan. At hindi ko masasabi ang mga yan kung hindi natin siya kakilala. Amen ho ba? So, ang ganda, no? We should expect, kaya po yung subtitle natin is expect and respect. We should expect na etong mga bagay na to mangyayari sa buhay natin. Bakit? Dahil Diyos siya. At dapat niya lang gawin yun sa atin. Bakit? Kasi nga Diyos siya. Huwag na natin siya tawagin Diyos kung kaya niyang i-miss out yung isa dyan. Hello? Amen ho ba? Bakit pa natin siya tinatawag na Diyos? Kung di niya kayang bigayan sa atin. Amen ho ba? Nangangailangan tayo ng milagro. He can do it. Amen ho ba? Protection. Kaya niya ba tayo i-rescue in our situation? Yes, He can. Amen? Ganyan po kalaki. Ganyan po katindi. Yung Diyos na tinatawag natin. Nakakatuwa kanina, no? May pinost si Sister Lloyd. Dati ang tawag natin sa Diyos, Diyos. Pero ngayon, no? Nagpakilala siya bilang tatay natin. At yung tatay natin, definitely, in the natural, no? Mga tatay, gagawin lahat para sa anak. Amen? Kung may nakaawa yan, pwede lang yung tatay makipagsuntukan eh. Di ba? Mga tatay, no? Kung naargabyado yung anak, kung kaya niya, siya mismo yung makakaharap doon sa margabyado sa anak niya.
Kung kaya lang proteksyonan. No, ng mga tatay yung anak nila for 24 hours, gagawin yan. Kung kaya lang ibigay lahat ng pangangailangan ng anak nila, they will do it. Amen? Bigyan ng bahay, praise God. Bigyan ng kotse, purihin ang Panginoon. Amen ho ba? Bakit? Ganyan ho ang tatay eh. At yung matindi ron, ang tatay natin, Diyos, who can do all good. Bigyan kong good, ha? All good things sa atin. Amen? So, habang nakikipag-usap ako sa Lord that time, alam nyo, it will lift up burdens. No? Sa buhay natin, malilip up yung mga bagay na hindi natin dapat iniisip. Amen ho ba? Kasi ang Diyos natin, grabe. No? Even yung question sometimes sa kaisipan natin, malilip up. At, nakakatuwa kasi, kapag kilala mo ang Diyos, hindi ka malilito sa ibang Diyos. No? Nabanggit din ni Pastor John yun, ni Pastor Ace last time. Ni Brother Resty, no? Nung nag-MC siya. Yung iba kasi nalilito sa Diyos eh. No? Bakit sila nalilito sa Diyos? Sipin mo yung kahoy, sinasamba. Yung inukit lang ng tao, yung chok. Gawa sa chok yung iba eh. Sa kahoy, sa bato, sinasamba ng iba. Bakit? Hindi kasi nila kilala ang totoong Diyos. Unang-una, sabi po sa John chapter 4, ang Diyos po, Espiritu. Okay? Nagkatawan tao lang siya through Jesus to redeem us. Bakit hindi na natiling tao? O bakit hindi na natili sa katawan tao? Kasi nga, ang tao, minsan kapos eh. No? Kung nalaman lang nila na yun ang Panginoon, yung tao nga sinasamba eh. Yung hayop sinasamba. Wala naman pong masama dun eh, sa pagsamba eh. Okay? Pero, kailangan kasi ng pananampalataya para maging tunay ang pagsamba. At para magkaroon ng pananampalataya, hindi lang yan ginagamitan ng paningin, pandama, at ng 5 senses. Ang gusto ng Lord na pagsamba is in the Spirit, di ba? At in truth. Kung magiging tao siya, hindi na totoong pagsamba yun. Kasi, hindi na in the Spirit. Amen ho ba? So, ang Diyos po, nagkatawang tao through Jesus. Ngayon, napakaraming tao, kapusang pangunawa, hindi po natin minamaliit, mahal sila ng Diyos. God loves them unconditionally. Pero hopefully, dumating po sila doon sa katotohanan, no? Na maintindihan nila, wala ho sa imahe. Wala po sa mga inukit. Amen? Wala sa larawan. Ang Diyos. Amen? Kasi we cannot contain God. Sa totoo lang. Di po natin kayang unawain ng Diyos tulad ng tinuro ni Pastor John. Amen po? Hallelujah. So, kung meron po kayong question sa Diyos, hopefully, by this time, nasagot. May kaya bang gawin ang Diyos sa buhay natin? Tulad nung inawit natin last Sunday, walang imposible sa Diyos. Wala siyang hindi kayang gawin. Hello? Hello? Wala siyang hindi kayang gawin. Actually, He did everything already.
Nung naparito, Panginoong Yesus, lahat na po ginawa niya para sa tao. Bakit? Si Jesus na nga pinag-uusapan natin. Amen? Lahat po yan ginawa ni Christ. Napakaiksing listahan, pero lahat po yan nagawa ni Christ nung siya po ay nagkatawang tao. Amen ho ba? Minsan naisip ko rin no? Yung mga gumawa kaya sa atin ng kalokohan o kasamaan, kayang patawarin ng Diyos? Definitely. Kayang-kaya ng Lord. Amen? Hindi porkit galit ka doon sa tao, hindi napapatawarin ng Diyos yun. No? Tao kasi tayo no? Talagang iba pag Diyos ang pinag-usapan. Amen ho ba? Kaya bang i-bless sila ng Lord? Kaya. Diyos siya. No? Amen ho ba? So kung may kagalit pa kayo hanggang ngayon, patawarin nyo na. Mapagod lang kayo. Amen? Hallelujah. So tingnan natin kasunod. Grabe no? Daming kayang gawin ng Diyos, pero yung kalooban po ng Diyos, hindi automatically nangyayari sa isang tao. Yes, right. Yes, mahal ng Diyos ang lahat ng tao, pero yung kalooban niya, hindi nangyayari sa lahat ng tao. Yes. Amen? Bakit to? Meron kasing ignorance, may unbelief, at may neglect. Okay? Ignorante sila sa kalooban ng Diyos. Kaya tulad nung sinasabi ko kanina, no? Kung saan-saan napopokus yung pagsamba nila. Kasi bakit? Di nila alam yung truth. Amen? Minsan nagre-rely sila sa kaalaman din ng ibang tao. No? So nananatili yung ignorance. Pero yan yung pinakamadali sa tatlo Bakit po? Yung ignorance, pwedeng matutunan. Amen ho ba? Makapakinig lang sila ng katotohanan at maniwala. Mawawala na kagad yung ignorance Number 2, unbelief. Okay? Ito, pwede mangyari sa believers, saka sa unbelievers. Sa unbelievers, nandun na yun. Unbelievers nga Okay? Pero sa Kristiyano, pwede rin may unbelief tayo. Halimbawa, tulad ng mga binanggit ko ron. Okay? Pwedeng iniisip pa rin natin na kapag nagkamali tayo, parang hindi na tayo kayang patawarin ng Diyos. May ganun tayo kaisipan minsan. Na minsan, iniisip natin, kailangan natin suklian. No? Ng kabutihan, yung kasalanan na nagagawa natin, bago tayo patawarin ng Diyos. No? Minsan ganun tayo, hanggang ngayon. Ganun pa rin tayo mag-isip minsan. Amen ho ba? Iniisip natin, hindi, kailangan kong gumawa ng mabuti. Kasi may nagawa akong masama nung nakaraan. Nakapagsinungaling ako. Kailangan kong takpan yung pagkakasala ko ng paggawa ng mabuti. Amen? Napatingin ako doon sa sexing dumadaan. So, kailangan ako mag-church para mapatawad ako ng Diyos. Amen? O kaya, magbibigay ako. Makapagkaloob nga para mapatawad ako ng Diyos. Minsan, ganun tayo mag-isip. Amen ho ba? Nakala natin, by our own goodness, matatakpan natin yung kamalian na nagawa natin. Di natin kilala ang Diyos. Amen ho ba? O may kakulangan doon sa pagkakilala natin sa Diyos. Amen ho ba? Baka hindi na ako i-bless ng Lord kasi, yun nga, nakagawa ako ng mali. Baka hindi na ako pagpalain.
Amen ho ba? So, talagang minsan may question, how deep o how much do we know God? Kaya nung linggo, grabe. No? Nagpapakilala si Lord. Gusto niya i-reveal kung gaano siya katindi, gaano siya kalaki, gaano siya kalupit, gaano siya ka-amazing, gaano siya ka-wonderful. Gusto ibuhos ng Lord lahat sa atin yun, mga kapatid. No? Pero sometimes, papasok tayo dun sa number 3, we neglect. Amen? Christian tayo. Yes. Praise God. But sometimes we neglect the things that we need to do para mas makilala pa natin si Lord. We neglect reading the Bible. We neglect listening to preaching. We neglect going to church. We neglect fellowship. We neglect prayer. Ang dami. No? Actually, lagi ito na ipipreach. Yung mga bagay po na ginagawa natin, it's for our own benefit. Hindi po benepisyo ng Diyos. Kompleto na nga ang Diyos eh. Ang dami niya nga kayang gawin eh. Amen? It's for our good. But sometimes, yun nga, we neglect. Kaya yung kalooban tuloy ng Diyos, hindi natin nare-receive. Actually, ang Diyos nagsusupply, tulad ng sinabi ko kanina. He is the giver. He is the source. Ang nagiging problema, kapag di natin nagagawa yung mga bagay that we need to do, yung reception, nagkakaproblema. Hindi yung transmission. Yung pagtatransmit ng Diyos, yung pagbibigay ng Diyos, yung pagbe-bless ng Diyos, yung pagpapagaling ng Diyos, yung prosperity, yung protection, lahat ng nalista natin doon, is always available. God is always transmitting, always giving, always blessing. Bakit? Nature niya yun eh. But sometimes we neglect. Kaya yung receiver natin, nagkakaproblema. Amen ho ba? Tulad yan, hindi nangyayari sa atin yung kalooban ng Diyos. Kasi hindi siya automatic. Kung automatic lang ang kalooban ng Diyos, lahat ng tao ligtas. Wala na sakit karamdaman. Wala na kahirapan. Amen? Pero nakikita natin yan sa labas. At minsan, nakakalungkot man sabihin, nakikita natin yan sa buhay mismo ng Kristiyano. Bakit? We miss something. Hindi po tayo gumagawa para kalugdan tayo ng Diyos. Nabanggit siya ni Brother Jason kanina. Matagal na ho tayo kinalugdan ng Diyos. Hindi natin yung ginagawa para iligtas tayo ng Diyos. Matagal na ho tayo niligtas ng Diyos. Hindi natin ginagawa yan para mahalin tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos unconditionally. Amen? Ngayon, bakit natin gagawin? It's for your own benefit. Sabi nga ni Pastor John, no, yung Psalms 103, forget not all His benefits. It's available. Kaso nakakalimutan natin minsan. Bakit? We neglect something. Amen ho ba? Hello? So, kami po bilang mga lingkod ng Diyos, nagpapaalala. Yun lang naman ang trabaho po namin eh. No? Taga-broadcast.
kung ano yung mabuting balita. Yun po ang meaning ng preaching. Ang preaching po is to broadcast the good news. Hello? Amen ho ba? Tingnan natin kasunod. Okay. Ang kaaway, okay, umi-eksena din. Tingnan nyo yung nakalagay dyan. The thief comes not but to steal, to kill, and to destroy. Ganda ho no napakinggan namin ni Sister Lloyd, no? Yung word pala na devil o diabolos, no? Sa Greek. Sabi ng preacher, is not actually a name, but a job description. Okay? Yung word daw po na devil is a job description. At ano po yung job description ng diablo? Yung po ay pasukin yung kaisipan natin ng mga negatibo. Yung po ang job description ng kaaway o ng diablo. At yun mismo yung meaning. Okay? Kaya tingnan natin dito. To steal, to kill, and to destroy. Ito na, i-preach ko dati, ang magnanakaw, sino ninanakawan? Yung meron o yung wala? Yung meron. Amen? Di naman niya magnanakaw dun sa pulubi. Hello? Pag nagnanakaw niya, pinagpaplanuhan pa nga. Ang ganda ng bahay, minsan may security pa. Amen? Dahil alam nila, may pera tong tao na to, pagmamasdan yung tao, kung ano trabaho, kung may business pa. Bakit? Doon sila kikita eh. Yan ang magnanakaw. Hindi yan magnanakaw sa wala. Amen? At may good news ako sa inyo. Meron kayo. Kaya kayo ninanakawan. Amen ho ba? And to kill. So, ang trabaho ng magnanakaw, pumatay din daw. Pag sinabing pumatay, ibig sabihin, nanggaling sa buhay. Amen? So, ibig sabihin, may buhay kayo. Kaya, kayo papatayin. Amen ho ba? And to destroy. May good news uli ako sa inyo. Buo kasi kayo. Kompleto kasi kayo. Kaya gusto kayong i-destroy ng kaaway. Amen ho ba? Pati dito, puro job description eh. Steal, kill, and destroy. Amen? Pero, ang mas gusto kong tingnan natin is, meron ka? Kompleto ka? Amen? Buhay ka? Pag sinabing buhay, hindi po to Actually, minsan gagawan po natin to ng pag-aaral. Iba po yung buhay na natural sa buhay na spiritual. Even sa Greek word, magkaiba po yan. Okay? So, kayo po ay meron, kayo po ay buhay, at kayo po ay kompleto. Ngayon, ang trabaho ng kaaway, guluhin lahat yun. Okay? Bakit hindi gawa ng paraan ng Diyos na hindi na magawa ng kaaway? Ginawa na po ng paraan ng Diyos 2,000 years ago. Ngayon, binigay sa atin yung authority, yung power,
Amen? Para tanggihan lahat yan. Hello? Amen? Sinong ninanakawan, papayag? Hello? Sinong pinapatay na hindi papalag? O sinisira na iaalaw lang? Papayag ba kayo na basta-basta lang kayo nanakawan? Patayin. Sirain. Wag. Bakit ho? Let's imagine this. Yung magnanakaw, yung papatay sa inyo, yung sisira sa inyo, Islam payatot. Alam nyo yung lampayatot? Lampa na, payatot pa. Ganun po ang Diablo. Bakit? Talunan eh. Hello? Hello? Ganun ang description ng Diablo talaga. Wala siyang ability over us. Wala siyang kahigitan sa atin. Amen ho ba? Wala siyang ability and characteristic na mas higit sa atin. Kumbaga, kung magbo-boxing tayo at ang Diablo, chicken feed. Bakit? Mananalo ba yung talunan? Kailan pa nanalo yung talunan? Amen? Or yung tinalo na? Di na pwede maging... Hello? Amen ho ba? Nagkakaintindihan ho ba tayo sa gabi na to? Ngayon, ang kagandahan nun, hindi natin nagagawa yun on our own. Binigyan kasi tayo ng authority na gamitin yung pangalan ng champion. Amen? Walang iba kundi si Jesus. Amen po? Hallelujah. Ngayon, kung ang Diyos ganun ka-extravagant, ganun katindi, pinaisip din sa akin ng Lord, kung ako, nak, yan yung job description ko. Kaya ko kayong i-bless, i-prosper, patawarin, mahalin. Yan yung job description ko. Kayo, tanungin naman kita. Dapat mo ba akong purihin? Ano sagot natin? Dapat lang. Dapat mo ba akong paniwalaan? Dapat lang. Dapat mo ba akong pagkatiwalaan? Kung ganyan katindi yung ability ko. Dapat mo ba akong pagkatiwalaan at paniwalaan? Dapat lang. Amen ho ba? Dapat mo ba akong kilalanin? Dapat lang. Dapat mo ba akong purihin? Dapat mo ba akong awitan? Mapapasagot ka eh. Karapat dapat lang. Amen? Talagang deserving si Lord. Amen ho ba? Actually, yung response nga natin, tawag natin dyan, response sa Diyos, is because may ginawa talaga siyang una para sa atin. Amen ho ba? Kaya tayo umaawit, nagpapasalamat sa Diyos. Grabe yung ginawa ng Lord sa buhay natin. Amen ho? Hallelujah. So, next. Yan sinasabi ni Pastor John. Possessing your possession. Ang dami hong binigay sa atin ng Lord. But we need to possess. Huwag nating panakaw. Huwag nating hayaang sirain ng Diablo. Huwag nating hayaang patayin ng Diablo. Yung binigay sa atin ng Diyos na yon. Next. Okay. Dito po, para makita natin maigi,
may pinramis po ang Lord na promised land sa Israel. Amen? Kailan pinramis sa kanila? Nung nasa ilang sila. Wala pa sila doon sa lugar. At yung lugar na to, napapalibutan daw, okay, ng mga Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, Jebusites. 7 nation na mas dakila at mas makapangyarihan kaysa sa mga Israelita. Okay? Tingnan natin yung mapa. Kita. Di pala kita. Ang bansang Israel po ay hinati sa 12 tribo. Kaya po Israel, actually si Israel po, si Jacob, nagkaanak siya ng 12. So yung Israel, sinabdivide yan dun sa 12 angkan. Okay? Para alam niyo po yung history ng Israel. Pero bago maging ganyan na nakapangalan sa mga anak ni Israel, tingnan natin yung luma. Yan po yung mga nakatira doon. Yung 7 na mas dakila. So bago napunta sa Israel, yung bansang Israel, may mga nakatira. At kailangan nilang i-possess yung land. Amen ho ba? Mapopossess ba nila na nandyan yung mga kaaway? They need to drive out yung mga kaaway bago mapunta sa kanila yung possession. So may struggle, may labanan na mangyayari. Pero, eto kagandahan. Binigay na sa kanila yung land, ibig sabihin, kanila. Ibig sabihin, itong mga nakatira na to, foreigner. O hindi na taga dun. Grabe naman, Lord. No? Parang, ba't binigay yun eh? May mga nakatira pala. Amen ho ba? Pasensya sila. Bakit? Anak ng Diyos to eh. Sa Sabado ka na tumawag, engineer. Magpipreach ako. Okay? So they need to drive out. Bakit? Kanila yun eh. Ang lalabas, trespasser. Itong mga tao na to. Bakit? Sino ba may-ari ng mga lupa? Sino ba may-ari ng mundo? Sino ba may-ari ng lahat ng possession? Diyos lang naman. At Diyos, yung nagbigay sa mga taga-Israel ng lupa na yan. So, sino may karapatan? Ang Diyos o yung nakatira? Di ba ang Diyos? At dahil binigay sa Israel, sila na ngayon ang may karapatan doon. Tama po ba? Ninakaw ba ng Diyos yung lupa? Hindi, kanya yun eh. Siya may lalang nun eh. Amen ho ba? Baka isipin kasi no iba, sama ng Diyos nyo. Pwede naman ibang lugar ang ibigay, yan pa binigay. Amen ho ba? Pag-aari ho ng Diyos lahat. Hello? Tingnan natin kasunod. Ito po, para makapag-isip po tayo. Para wag din natin ma-neglect yung mga bagay na binibigay sa atin ng Lord. Lahat ba ng alam mo ngayon, alam mo na dati, 10 years ago? Kahit negative, kahit positive, ha? Hindi, di ba? Ibig sabihin, may nadadagdag.
Gusto ko lang po explain minsan yung neglect. Okay? To describe, ang garden po ba kapag pinabayaan natin, may mga tutubo na damo? Garden to pinag-uusapan natin. Magaganda nilagay mong pananim. Kaso pinabayaan mo. May tutubong damo. Sino nagtanim? Kapitbahay ba? Hindi. Bakit po? Bakit may mga damo? Kasi itong mundo na to, amen, pollen nga May tutubot na mga pangit. Hello? Yung puso po natin, after 10 years, if we neglect, may tutubo po diyang pangit. Right. Kahit hindi mo tinataniman. Bakit ho? May iba nagtatanim. Social media. Amen? Kung madalas tayo Facebook, natataniman tayo ng pangit. Unknowingly. Yes. Right. Tulad ng mga damo na kusang tumutubo kapag pinagbayaan mo yung garden mo. Amen? Amen ho ba? Nadadagdagan yung kaalaman mo. Pangit at maganda. Unknowingly. Amen? Praise God kung puro maganda. Praise God kung mga katotohanan patungkol sa Lord, yung nadadagdag sa'yo. I believe may nadagdag po sa inyo na katotohanan mula sa Lord. Mula doon sa 10 years na yun. May mga truth tayo na inabsorb. Amen? At natutunan. Because we listen. Amen? Pero, if we neglect, tulad po yung pinag-aaralan natin kanina, pwede rin yung negative tumutubo. Kasabay. No? Sabi sa Bible, sabay tumubo. Amen? Bakit to? Yung kaaway, nagtatanim din. Sabihin na natin, sa isang araw, di ka nakapagbasa, tapos nag-social media ka, may mga quotation doon minsan parang ang ganda No? Yun ang pinaniwalaan mo. Basta tanim yun. Mas tutubo yun. Right. Mas magiging buhay mo yun. Mas magiging paniniwala mo yun. Yes. Amen? Bakit? Natanim Amen ho ba? Actually, sa Bible, napakaraming paalala sa atin. Meditate thy word day and night. Nag-aaralan ko Lord, bakit ang dami mong paalala? Actually, God is not looking for perfection ng pagsunod Kasi wala naman makakasunod ng perfecto. God is looking for a relationship. Amen? Kung talagang may relationship ka sa Lord, you will give time Yes. sa Kanya. Yes. Amen ho ba? Di naman nire-require ng Lord na 24 hours. Nakapokus yung attention mo sa Kanya. Bakit? Kasi may ginagawa kang ibang bagay. Given yun. No? Sabi nga ni Pastor Pops dati, yung bigyan mo lang ang Lord na spare time mo, natutuwa na si Lord. Amen? Ang pinag-uusapan po natin dito, consistency. Amen ho ba? Sige, next verse. Hallelujah, hahaba tayo. Physical training is good, but training for godliness is much better.
pinag-uusapan po natin dito, we need to train ourselves unto godliness. We cannot neglect, mga kapatid. Kung gusto natin ng buhay sa loob ng kalooban ng Diyos, we need to train ourselves doon sa kalooban ng Diyos. Amen? Alam natin yung word na training. Alam yan ng mga nagpapalaki ng katawan, mga atleta, mga sportsman. Alam nila yan. Hindi ka gagaling sa basketball ng kusa. Kailangan mo mag-training, kailangan mo mag-aral mag-dribble, kailangan mo mag-aral mag-shoot, kailangan mo mag-aral umupensa. Kailangan mo pag-aralan yung mga play. No? Hindi pag ganun lang, galing mo na. You need training. Di rin tayo gagaling sa kalooban ng Diyos if we will not train ourselves into it. Hindi automatic, kapatid, na maintindihan natin lahat ng katotohanan sa Bible kung di tayo magbabasa. Kung di tayo makikinig sa Holy Spirit. Kung di tayo makikipagniig sa Panginoon. Amen ho ba? Ang foundation po natin, biyaya. Lahat given. But we need to discover what was given. Hello? Lahat binigay sa atin ng Lord, yes. Pero kailangan natin discoverin kung ano yung mga binigay ng Lord sa atin. Amen ho ba? Hallelujah. Sabi dyan, no? Yung pagte-train po sa godliness, hindi lang dito sa buhay na to nagbe-benefit, but also in the life to come. Ibig sabihin, sa eternal life. Amen ho ba? Hallelujah. Praise God. May mga verse pa sana tayo dyan. Sige, ano mo na nga. No, basahin nyo na lang po sa bahay. Medyo late na rin kasi, no? 1 Corinthians 9:24 to 27. Ini-explain po dyan yung pagte-training. Okay, yan, no? Isa pong tumatakbo sa karera. Next verse. Yan, everyone who competes for the prize is temperate in all things. Amen? Next. Sabi ni Pablo, kaya ako tumatakbo rin, pero sinisigurado ko, di ako sumusuntok sa hangin, sabi niya. Amen? Ibig sabihin, pinupush ni Pablo na lahat ng gagawin niya sigurado. Amen? Hindi ko po sinasabing perfect natin magagawa lahat ng bagay. Pero be consistent in doing. Amen? Pag nagte-training ka mag-basketball, lahat ba ng tira mo, shoot ka agad? May supply din. Di po ba? Hindi perfect. Pero dahil consistent ka, nagagamay mo. Amen? At darating yung time, less mistake. Pag tumira ka, pasok. Amen ho ba? Kapag naintindihan natin kalooban ng Diyos at na-train po tayo doon, darating po yung time, walang magagawa ang kaaway sa atin. Bakit? Sanay ka na eh. Sa buhay sa Panginoon. Amen ho ba? Ngayon, nagkakasakit ka. Amen? Pero dahil tinetrain mo yung sarili mo in the authority na galing sa Lord, darating at time, mabubuhay ka in divine health. Bakit? Kabisado ko na yan. Na-training na ako dyan. Ngayon, naghihirap ka pa. Amen? Ite-training mo yung sarili mo into prosperity na galing sa Lord, darating yung time. Hindi ka na maghihirap. Sanay ka na eh. Amen ho ba? We need to train ourselves in godliness.
Yung godliness po, hindi pagiging maka-Diyos. Ang meaning yan. Ang ibig sabihin po niyan, yung buhay ng Diyos, yun yung sinasapamuhay mo. Amen? Maraming maka-Diyos, pero hindi namumuhay ng may buhay ng Diyos. Iba tayo. We have the life of Christ. Doon tayo mabuhay. Amen? Pero pa ba? Doon na sa quotation, Daniel. Hallelujah. Sabi po dyan, an ongoing relationship with God through His Word is essential to the Christian's consistent victory. Gusto mo na laging consistent at tagumpay? Kailangan daw meron kang ongoing, hindi, ano yung tawag doon? Hindi patay-sindi, on-off, kailangan ongoing. With God, through His Word. Amen? Lagi po natin tinuturo dyan, importante ang salita ng Diyos. Amen ho ba? We have no excuse pagdating po sa salita ng Diyos. Kung paano yan darating sa'yo, let it be. Preaching, listening. Mapalad po tayo ngayon, I tell you. Napakarami nagpipreach ng salita ng Diyos. At dahil nabuksan kayo sa katotohanan, kaya nyo pumili kung ano papakinggan nyo. Yung mga kino-quote po namin, hanapin nyo sa YouTube. Yun po ang pakinggan nyo. Amen ho ba? Pwede kayong makinig kila Joseph Prince, kila Andrew Womack, kila Creflo Dollar, kila Adam Stanley, kila Charles Stanley. Ang dami ho niya sa Facebook, ang dami ho niya sa YouTube. Amen? Let us not neglect, mga kapatid. Let's be, tawag doon, objective. Amen ho ba? Mabuti po ang Lord. And He always provide. Lahat po available na yan. Amen? Meron pa tayo last. Dito ko po tatapusin. Lahat po tayo tinatanggap ng Diyos. Kung sino tayo. Tama po yun eh. Amen? Pero, next. Pero, binago niya tayo for our better. Nung nakilala mo ang Lord, tinanggap ka niya for who you are. Pero bakit niya pa tayo kailangan baguhin? Because He wants the best para sa atin. Amen ho ba? Binago tayo ng Lord. New creation nga tayo. Amen. Nung pumasok ka sa church, makasalanan ka. Nung tinanggap mo si Kristo, naging righteous ka. Amen. Ang dami yung nagbago sa atin. And it's because of Jesus, not us. Hindi ho tayo babago sa sarili natin. Amen. Si Jesus lang may kakayanan nun. Amen po. May natutunan ho ba tayo? Hallelujah. Sige po, tayo na po tayo. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Sige po, let's pray. Father God, we honor and thank you. Salamat po, Lord, sa mga itinuro mo sa amin, Lord, sa gabi po na to. Lord, you want the best for us, oh God. At binigay mo na sa amin yung Lord, but we need to discover kung ano po yung mga bagay na yun, Lord. And as we practice and as we train ourselves, Lord, into godliness, marireveal at marireveal, matatanggal, Lord, yung mga balakid, yung mga damo na itinatanim ng kaaway sa amin. At mabubuhay po kami, Lord, under your will and with the life of Christ in us. Pinupuri ka po namin sa gabi na to. Ito po ang aming dalangin at pagsambat, pagpupuri. In Jesus' name, amen.